Dinudugo ka? Oh, grabe. Kailan pa yan? Itong nakaraan pa po ito. Yun na nga ba sinasabi ko sa pag ano mga tisabi. Binat ka siguro. Baka po. Hanggang ngayon ba? Oh, Abdul, ba't ka tumatakbo? Magaling ka na? Magaling ka na po? Nahuli din kita. Let's go! Magandang hapon, nandito tayo ngayon kala Abdul mga kalingap para kamustahin natin si Abdul. At ayun nga, pupunta tayo dito para kausapin si Ate Isabel para dun sa magiging tahanan nga nila. Kaya lang nakasalubong namin sa Ate Isabel, may mga kasama siya, so hindi naman natin maisakay kasi maiwanan niya yung mga kasabay niya. So nandito si Ate Abdul, may iyak na naman. Tingnan natin kung nandito nga. Hi! Ganda ng ngiti mo ngayon Apir tayo, dali. Apir tayo, halika na. Halika Abdul, dali, halika. Ayan si Abdul mga kalinga po. Halika dito. Ayan si Ate Isabel mo, si Mama Isabel. Nag-meeting? Kaya pala. Nasaan si Mama Isabel? Andon? Sige, antayin namin si mama mo. Antayin natin si Ate Isabel mga kalinga para makausap natin patungkol nga dito sa ano nila, munting magiging tahanan. Maganda yung ilog nila ngayon dito, medyo malinis, tapos high tide. Naghuhugas ngayon kapatid natin sa bilog. Ikaw yung may kakambal? Ilang taong ka na? 11 ka na ngayon? Wala ka, nagpasok ba kayo ngayong araw? Bakit? Pero may pasok kayo? Ba't di ka nakapasok? Nag-ulan. Dahil daw pala sa nag-ulan. Okay. Kanino si Ate Isabel nakapag-meeting? Sabi nag-meeting daw, sabi nung anak niya. Ha? Sa Purok? Para sa barangay ninyo dito? Okay. Mas maganda sana kung nabanggit ni Ate Isabel na paggagawan sila dito ng tahanan. Para na sa ganun, may ano din, alam din ng barangay. Para hindi lang tayo yung yung nag-decision din. Maganda din nandiyan yung nila, yung punong barangay na humahawak dito sa nila na ito. Lugar nila na ito. Okay. May panggabihan na kayo? Meron na? Ay, magaling. May panggabihan na daw sila. Ilan yung mga platong hinuhugasan nyo. Maganda dito kasi ito yung hinahanap nila Ate Isabel dito. Libre kasi sila sa tubig. Kaya ayaw nila magbahay sa ibang lugar. Dito mga kalingap, nabanggit ko kay Ate Isabel noong nakaraan na ayun nga, may tutulong sa atin para sa sa pabahay nila. Kaso nga lang yung pong tutulong sa atin ay yun din po yung tumutulong kala Rose sa pabahay po kay Commander. So naisip lang namin na malaki-laki din yung binitawan niya na pera na tulong para kala Rose. So yun nga, yung munting kinikita natin ay sabi ko nga kailangan madagdagan natin. So di bali po, walang problema kasi kakaya man din po dun sa tao na ang laki din ng ng gastos doon kala Rose, hindi rin biro. So sabi ko tayo na lang gagawa ng paraan. At ayun nga po, kahit di po ako nagsabi, hindi ako nagsasalita sa mga pangalawang magulang natin, may nagpaabot na po ng pandagdag natin, si Ninang Adelina at kay Ninang Adelyuson. At meron po tayong ninong na gusto din magpaabot para dito kala Abdul. Matuloy lang po yung pabahay natin dito. At konti na lang siguro yung kakailanganin natin at makumpleto natin yung pera na budget natin para dito sa kanila. Kaya sa mga nais po na tumulong, magpaabot ng tulong, ay mag-message lang kayo sa Marcos TV channel. Pagtulong-tulungan natin to. Yung kinikita ko po sa YouTube kala Abdul, ilalaan ko na rin dito
para lang matuloy ang kanilang munting tahanan. Andito yung mga kapatid natin sa Bilo na iigib ng tubig. Inumin nyo yan? Ha? Mahihain po mga kapatid natin sa Bilo, nagtatakip ng muka. Hindi sila sanay kasi talagang marap. Buti nga to si ito siya rin yung nakakausap ko dati. Pag bumibisita ako dito mula sa Isabel, siya yung bata na nakakausap ko dito. Nakikipag-usap siya sa akin kahit pa paano. Pero yung lahat ng kapatid natin sa Bil, hindi po talaga nagtatakip sila ng mukha, tumatakbo. Kasi nga yung culture nila, yung parang sa talaga, aita talaga, yung sa mga manidipa talaga. Anong oras po umalis si Ate Isabel, si ate mo? Kanina pa ba? Ha? Papa. Sino kasama niya na napunta doon? Uyet. Kuya Uyet? Ano mo yun? Tito mo? Ha? Bakit babae naman yung nakita kong kasama niya doon? Parang yung lola niyo yata. Si Kuya po tapos si Tiaglo. Makita niya yung buhok nila oh. Talagang curly na curly. Talagang pang pang manidi talaga yung buhok nila. Nag-aaral ka din ba? Ha? Pero hindi ka nagpasok ngayon. Dahil umulan. Anong grade ka na? Ha? Grade Grade 2. Kawawa po mga kalingap ang mga kapatid natin sa Bil dito. Kaya yung may mga used clothes dyan, yung mga school supply na mga sobra-sobra sa mga anak ninyo, mga nasa abroad, pwede natin i-share dito sa kanila oh. Tingnan niyo po yung nila oh, yung mga damit nila. Talagang luma na rin. Ito bang damit mo? Matagal na ito. Ha? Gusto mo magkaroon bago? Ha? Dali, magsabi. Gusto mo magkaroon bago? Ha? Bibigyan ni kay Marcos. Gusto mo? Ha? Anong walang gamit mo sa school? Anong gamit mo ang wala sa school? Ha? Tignan mo, inuubo ka pa. Anong gamit mo ang wala sa school? Wala. Yung gamit sa school na wala ka. Bag, sapatos, palda. Anong wala sa'yo? Dali, magsabi ka. Ha? Kompleto ka ba ng gamit? Nahihiya lang ito mga kalingap. Okay, sige, maglaro ka na. Grabe. Ito po yung kaya pupursigihan ko din kahit ayaw natin sa Bil na magpatayo dito tayo ng bahay. Pinupursigi ko po para nang sa ganon ay mabago-bago po yung nila, yung pamumuhay. Na kapag pumasok po kayo sa loob ng bahay nila Ate Isabel, talagang grabe po. Sobrang halos pag-iba na. Tapos alam nyo yun, yung parang kung ako mismo hindi ako komportable na matulog sa loob ng bahay nila. Kasi nga, ayun, kawayan, may mga patlang na rin yung ibang mga kawayan, medyo masakit na rin yan sa likod. So yun, kaya pinupush ko talaga na kahit paano po magkatahanan sila Ate Isabel. Kahit na late materials, malaking din po, malaking pagbabago din sa bahay na ginagalawan nila kahit paano. Okay. Ayan, si Abdul di natin makuha kasi wala, tumatakbo po sa loob ay. Tungin na natin si Ate Isabel at natatanong ko na siya naglalakad. So tara, yung nga palang mga karpintero po dito mga kalingap, nakausap ko na kung sino yung karpintero dun sa pabahay ni Commander. Sila din yung kukunin natin kasi napakabilis nilang gumawa po mga kalingap. Ang kailangan na lang natin ay matapos yung pabahay nila Rose, yun lang inaantay natin para sila na yung gagawa dito. Siservisan na lang natin siguro ng gasolina kasi malayo po ito sa sentro ng Kapalonga. At makumpleto natin yung para sa materyales. Saan ka galing po Ate Isabel? Ano ito? Ha? Po, yung pinalagay ko pong implant. Nagpa-implant ka? Apo. Ay, ayos. Hindi na masusundan. Maganda po yan Ate Isabel. Tama yan, family planning. Ano yung para sa inyong meeting? Kapurok lang daw po. Ang layo naman. Doon pa yung meetingan ng purok nyo. Apo, yun po yung purok dito eh. Grabing layo. Buti na lang may kasabay ka, no? Anong pinagmitingan ninyo Ate Isabel? Yung lang, pag mapalit sa po Nang? officers. Officers, mga officers. Maganda sana Ate Isabel, ano kasi sa tingin mo? Makapagpaalam din tayo sa may hawak na itong barangay ninyo bago natin pasimulan yung bahay nyo dito. Ano sa tingin mo? Ha? Pwede na. Parang mas maganda ano? Na hindi lang tayo yung nagdidesisyon kasi since hindi nga kalati sa Bilton lupa, maganda din kahit pa paano yung barangay, alam nila ano? Okay, sige, ganun gagawin natin mga kalingap. Sino nga hanapin namin sa barangay Ate Isabel? Anong pangalan? Sino ang kagawad nyo dito?
O sino Ang ang bago na kapitan? po yatang naghahawak ditong kagawad ay si Lula Bia. Okay. Dinadaanan lang yun dyan. Nasa kalsada lang siya. O malayo. Wala po, nasa may lagpan po yun. Dati pang may hawak dito ay si Lula. Ang kagawad dito. Okay mga kalingap, pinakailangan po natin, isasama natin sa Isabel, pinakailangan po namin nila Ate Isabel na pumunta po ng barangay. Dahil po sa mangyayari nga dito sa pabahay nila, pinakailangan po nating pumunta ka sa kagawad o kapitan nila dito. Okay lang ba sa'yo Ate Isabel? Kasama ka namin? Okay. So, kasi yun yung mas maganda, hindi lang tayo yung ano. Okay, kamusta naman kayo dito? Okay lang. Itong nakaraan, puro ulan ba dito sa inyo? Opo. Kasi dito sa barangay nila mga kalingap, maulan dito. Kung minsan sa Kapalongga, mainit. Pagdadating namin dito, ang ulan. Di ba, Ate Isabel? Itong, kumusta? Masakit? Hindi lang po. Nangangati lang. Mga tilang. Kailan mo pinalagay yan? Nung Miyerkules lang po. Miyerkules? Sa center? Apo. Saan center? Sa Kapalongga? Dito lang po. Meron ba dito? Okay naman. Kailan daw ang ano niyan? 3 to 5 days ko daw po siya bago tanggalin. Bago tanggalin. Okay. Ate Isabel, sa tagal ko dito parang di ko madalas nakikita si mister mo, no? Bibihira lang, di ba? Asan siya madalas? Nasa Tanawan po yun. Nagtatrabaho? Umuwi ba siya paggabi? Hindi. Hindi din. Okay ka naman na naglalakad-lakad? Wala ka namang nararamdaman? Meron din naman po kaso ano po akong ano. Wala kang magagawa? Wala po. Ano ba yung nararamdaman mo pa dahil sa panganganak mo? Sakit pa rin po yung tiyan ko. Saka ano, hindi ko alam. Dinudugo yata ako. Dinudugo ka? Oh, grabe. Kailan pa yan? Kung makaraan pa po ito. Yun na nga ba sinasabi ko sa ano mga Ate Isabel? Sa nabinat ka siguro. Baka po. Hanggang ngayon ba? Tapos inilakad mo ko na pagkalayo-layo. Wala pong ma-attend sa amin ay Narabing sakripisyo ni ito ni Ate Isabel. Anong gusto mo? Pating na natin yan? wag na po. Ha? Wag na po. Di para malaman natin kung ano yung kailangan mong gawin. Kasi hindi po biro yun na dinudugo pa. Makabinat po yan. Wag na po. Ha? Ano ba yung pwede natin dito Ate Isabel gawin? Bukas, pwede ba? Schedule natin bukas. Wag na po kuya, mag-ano na lang po ako. Maglalaga na lang ako ng daon-daon. Dahon-dahon. anong klaseng dahon yan? Baka namang gabi. May alam ka ba Ate Isabel? Na pwede mong gawin sa sarili mo? Tinuruan naman na po ako ni Papa. Tinuruan ka? Okay din kasi ang herbal, di ba? Ang herbal, good medicine din talaga yan. Wala pang side effect yan. Hindi maapektuhan ang atay natin. Dahil sa pag-iinom-inom ng gamot talaga naman, hindi lang napakaraming doktor na rin na nagsabi na talagang may epekto din sa natin, sa atay ang pag-inom ng gamot, ng mga medicine. Diba Ate Isabel, no? Apo. Okay, kung ayaw mo talaga, sana maano mo yan, maagapan. Sige Ate Isabel, ha? Ganito po Ate Isabel, napunta kami dito para, kasi nagsabi ako kay Ate Isabel na pupunta dito yung karpentero nung isang araw. So, akala ko kasi tapos na yung pabahay ni Commander. Hindi pa pala, patapos pa lang, no? Kasi yung pinapagawa Ate Isabel ni Commander na may pabahay siyang pinapagawa ngayon, malapit na matapos yun. Sila na rin yung kinausap ko nagagawa dito. Ano? Kasi mabilis po sila magtrabaho ay. No? Okay. Sige. At mahalaga makapunta muna tayong barangay. At ito sa Ate Isabel, mahalaga, maganda sana gumaling yung ganyan na pagdudugo niya. Kasi hindi po biro yan. Hirap lang kasi dito. Sana, kaya nga pinapakiusap ko yung mama mo, sana makauwi man lang sana muna. Habang nagpapagaling ka, nagre-recover. Hindi mo nakakausap tungkol dun? Sinabihan ko na po yung dati kasi ayaw man po. Ayaw pa rin. Okay. At Isabel, kunting-kunti na lang sa budget natin, makukumpleto din natin. Ano? Kasi yung munting kinita po natin sa pagbibideo ko sa inyo, tinabi ko po yun para madagdagan ko nga para sa pabahay nyo. No? Kasi iniisip ko na noon pa habang nag-vlog kami, sabi ko kahit ayaw natin Isabel, pupush natin yan na magkabahay. Kasi lalo na nalaman ko ng good news na hindi naman pala talaga ito sakop dahil
government na nga may-ari nito. So sabi ko mas maayos. At kunting-kunti na lang yan. May mga mali natin, may mga magpaabot pa ng blessing, pandagdag natin sa bahay niya, no? At kung sobra-sobra pa, di bili natin gamit, di ba? Kagaya ng foam, lagay ng plato, ganyan. Anong pinaglulutuan nyo? Kahoy po. Sa kahoy po kami nagluluto. Pugon? Hindi po. Ano lang. Ganyan. Bato? Tungko. Tungko, kung tawagin. Grabe, oh, parang ano talaga, parang nasa, anong tawag dito? Parang nasa panahon pa ng ano, ng mga parang kalahi nila Ate Isabel na mga manidi, parang nasa panahon pa ng ganun. Kasi manidi is original Filipino. Sila yung talagang original Filipino. Kami, kagaya namin nila Rans, na lahian na tayo ng ano, ng tawag dito? Ano ba yun? Basta yun na yun. Nalahian na tayo, hindi na tayo purong talagang kagaya ng mga manidi. Ano nga yung nakalahi sa ano, kaya ganito na yung mga itsura natin? Malaysian. Yun, mga Malaysian. So yun, ganun pa din yung ano nila, yung tradition nila, yung pagluluto. Oh, Abdul, ba't ka tumatakbo? Magaling ka na? Magaling ka na po? Nahuli din kita. Magaling ka na? Halika nga, payakap ako. Halika na, namiss kita eh. Sige na. Papakis na lang. Ayaw magpakis ni Abdul. Okay, pabayaan na muna natin yung bata maglaro at hapon na din. Ano yan, Abdul? Pinaglalaroan mo, putik. Hindi ka talaga nagchichinilas. Grabe yung paa mo, oh. Grabe naman si Abdul. Puro putik na yung paa. Maghinaw na, gabi na. Maghinaw na, Abdul, gabi na. Ha? Abdul, maghinaw ka na, gabi na. Okay? Ha? Sino naghihinaw sa kanya? Ha? Si Ate Isabel? O kayo? Ha? Si ate mo. Okay, magpahinaw ka na. Grabe yung paa mo, oh. Ayan, oh, puro putik, oh. Tapos di ka pa nagchichinelas. Oh, nandun nga, ayaw mo na masuotin. Okay, sige Ate Isabel, ha? Basta konting taste na lang, ha? Darating na yung time, eh, makatulog na kayo sa maayos na tirahan kahit pa paano, no? Okay. So, yun mga kalingap, muli, sa lahat ng gusto mag-message sa atin, ayan, nilalagay ko ulit dyan ang ating Facebook page, Marcos TV Channel. At excited ako na masimulan na natin itong pabahay kay Ate Isabel. Muli, nagpapasalamat ako kahit di pa man ako nagsasabi, kasi sabi ko nga gusto ko naman sana maghingi ng tulong doon sa mga pangalawang magulang natin na sumusuporta sa atin. Kaya lang sabi ko, nakakahiya, hanggat kaya ko pang gawa ng parang gagawa natin. Pero hindi ko inaasahan, nag-message sila na gusto nila magpaabot din ng tulong para dito nga sa gusto nating maging pabahay. At yan kay Ninang Adelina at kay Ninang Adelyuson at kay Ninong, hindi siya nagpapabanggit kasi. So yan, pagsama-samahin natin at makabuo tayo ng isang tahanan. Maraming salamat po ulit, Marcos TV Channel, ang inyong lingkod. Salamat po.